God is good. Purihin po natin ang ating Praise. 5:31. Talagang, sabi nga ng ating kapatid, kailangan talaga yung dalawang lalaki na pumasok ng simbahan, isa yung kinadugdan at isa naman yung ano ba yun? Tawag doon. Nabaliwala. Nabaliwala. So, sayang, sabi ko, sayang naman itong lalaking itong nananalangin na talagang inisa-isa niya, ibig sabihin talaga lahat Tinaas niya yung sarili niya. lahat ng ginawa niya talaga, sumunod talaga siya sa ating Panginoon. Tinaas niya yung sarili niya. Kumpleto. Nasabi, hindi na kailangan isa-isahin natin sa ating Panginoon. Alam na ng Diyos yan. Kaya, pero ang kulang na lang sa kanya, yung nagpakataas siya. Iniangat niya, ang tingin niya sa sarili niya, matuwid talaga siya. Kaya alam niya, wala na siyang pagkukulang, no? Na talagang, talagang ibinaba niya yung dangal ng taong yon. Na talaga namang, kaya hindi sa kanya nalugod ang ating Panginoon, no? Sa halip na magdasal lang siya o hindi naman siya mag-report kung gusto niya mag-report, pero huwag na tayong ma-husga sa ating kapwa. Kasi nang-uhusga siya eh. Hinahalaman niya na yung kapwa. Ngayon, yung bagay na yun lang siya Pagsak. Parang pareho yung binatang mayaman na nagtanong kung paano daw mamaligtas. O nung sinabi niya, ito yung mga dapat mong gawin. Ginawa ko na po lahat yan. Sayang. Ginawa na lahat. Nagampanan niya na lahat. Amen? Pero, ang hindi siya kumasa sa Panginoon, yung sinabi ng Panginoon na, sige, ipamigay mo sa mahihirap yan, yung iyong kayamanan. Hindi naman niya ginawa. Sumunod ba siya? Hindi. Hindi, dahil sa hindi niya pagsunod doon sa pagbibigay na yon, wala. Hindi rin sa kanya nalugod ang ating Panginoon. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Na, sabi niya, kung tayo may nagmamalaki kasi nagmamataas tayo, laging ang tingin natin sa sarili natin, tapos ang tingin natin sa iba ay mababa. Mababa. Kapag lalo na pag alam natin na yan ay, parang yung mga parasiyos iskriba, katulad ng mga ang tingin nila sa mga iba, sa publikano, mga makasalanan. No? Pero sila, hindi nila alam na nagkakasala rin para sila dahil sa ginagawa nila. Amen? Sabi ko nga doon sa isang kausap ko, sabi niya, ba't ganyan-ganyan kayo, ganyan-ganyan ang ginagawa niyo? Yung parang pinupulaan niya yung gawain natin. Sabi ko, yan ang alisin mo. Minsan kinanong niya kasi sa akin. Sabi niya, ate, ano ba yung, kung may itatanong ako sa'yo, sabi niya, sasagutin ko ba? Sabi niya, siyempre sabi ko, linawin ko, pero ayaw ko makipag-usap sa iyo. Ayaw ko magsalita sa iyo kasi alam ko na hindi ko tatanggapin yung sasabihin. Hindi, kaya ako nang tatanggapin. Kasi nakanda akong tanggapin. O, di maganda, sabi ko, sige, tanong mo na. Sabi ko, tanong mo. Yung pinulaan niya yung ginagawa ng mga natin, ng mga Katoliko. Pero nung pinula, sabi ko, huwag tayong yan. Yan sa pagpula mo na yan, dyan ka babasa. Kaya yan, alisin mo yan sa puso mo, sa isip mo. Huwag mong isipin na kayo ay tama na lahat. Nagkakamali pa rin kayo. Amen? Kami naman, pwedeng gano'n yung tingin natin sa doon sa ibang tao. Kasi ang pinulaan niya kasi po yung doon yung tama-tama na nandun ako. Yung sa Laguna, nandun kasi ako yung nagpo-posisyon na may basaan ng tubig. Ay makita mo nga naman na parang ang gulo-gulo nila. Parang ginawa nilang kabiruan, gano'n-gano'n. Sabi ko, tingnan mo yung mga ginagawa ng mga tao niya. Pinuposisyon yung simari, pero tingnan mo sa yung mga ginagawa. Pagkasanuan yun. O yun. Tapos ginawa ko, sabi ko yun, sabi tama ba yan? Sabi niya gano'n, tama ba yan? Sabi ko, huwag yung pintasan niya kasi hindi natin alam. Sa dami-dami ng tao na, naglulukuhan yung iba, nagugulo yung iba, nagbibiruan, parang ginawa nilang katuwaan o laro lang.
Pero sa dami na yan, di tayo nakakasiguro na may isa pala dyan na taimtim na ginagawa yan at nagdadasal na ikipag-usap sa Diyos. O, yun. Kaya huwag nating hatulan kasi kung tama, hindi ko naman, sabi ko, yung mga ginagawa nyo, kung tama naman na yan, okay na yun, sabi ko yun, pero alisin nyo sa isip nyo yung ganyan. Kasi nanghuhusga na kayo, humahatol na kayo. Amen? Purihin po natin ang aming Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa pag-aaral natin kahit pa paano, hindi na rin tayo napapahuli sa kaalaman. Amen? Sabi nung isa, ayoko na dyan kasi nag-iba na ako ng sinasamahan ko. Bakit? Kasi ang daming kulang dyan sa Katoliko. Ang daming kulang dyan. Oo, napakadami talagang kulang. Sa totoo yung sinabi ko, marami talaga ang kulang. Kulang na kulang tayo sa pag-aaral dito sa Katoliko. Kasi ang mga tao hindi nag-aaral. Pero kung